Gusto namin na maabot din sila na walang dapat ikahiya. Hindi sila Mm. nag-iisa to every journey na kinakaharap nila. May pwede silang Magawa. asahan, may kadamay. So, ano yung puwede niyo kaming kuwentuhan kung ano yung daily routine or ano yung daily scenario doon sa bahay niyo? Experiencing na may ganitong special needs yung anak niyo. So, ano yung mga usual na routine niyo as family? Si Baby Liam kasi maaga siyang nagigising. So, unang gagawin niyan magmi-milk siya, tapos breakfast ng bread. So, matakaw siya sa bread. Kung kaya niyang kumain ng 3 or 4 slices ng bread, gano'n, siya kalakas. And then after nun, pahinga saglit. Kapag kaya ng oras, ano na yan, magmamat na siya. I-exercise ko na siya. It's either padadapain siya, ipapag-quadruped siya. Ngayon, nasa standing position na kami. Kailangan mag-bear na siya ng weights. Masanay na yung legs niya sa bigat. So, ganun. After nun, maliligo siya. After 3 hours, inom na ulit siya ng gatas. And then, lunchtime, and then matutulog siya. Pagdating ng hapon, try ulit kung kayang i-exercise siya. After nun, manonood na siya ng TV. And then dinner, and then sleep. Ganun lang. Pero as much as possible, kapag kumakain siya, kinakausap din namin siya kasi kailangan yun, makita na yung baby na nag-open yung mouth. Actually, may problem din siya sa hearing, kaya naka-hearing aid siya. So, yun, nai-imitate niya dapat. Try niya imitate. Yun. So, as much as possible, pag nanonood din siya ng video, si Miss Rachel, para nakikita niya talagang open yung mouth. Kasabay nung sound, compare dun sa mga cartoons. So, ganun yung routine niya. Kasi si father is nagwo-work. So, madalas Saturday lang siya nasa bahay kasi Sunday nasa simbahan din. So, yun lang. Pag nandyan siya, automatic siya yung nag-exercise. Siya yung nakafocus doon. Dapa, crawl, lahat ng pwedeng gawin na pwede niyang kasanayan or makahelp sa kanya. Yun yung gagawin naman ni father. Yung routine naman po for the days na may therapy. Kasi yun parang walang therapy doon sa day. Pag Monday kasi, yun yung twice yung therapy niya. So, pagkagising again, breakfast. Tapos, diretso na kami sa OT kasi, hindi ako kasama. So, kinukuha lang si baby na sa isang room, sila na yung bahala sa kanya. After nun, hindi pala Thursday. After nun, uwi kami, lunchtime, and then, saka kami pupunta kay PT. PT Thursday naman. yun. Pag Monday, one session lang. OT lang. So, pagkadating naman namin kay PT, kasama naman ako. Kailangan nila ng assistance. Since physical siya, kasi nag-iisa lang yung nag-handle na therapist, so kailangan ng tulong since physical. So, nandun din ako. Tsaka maganda din kasi since nakikita ko yung ginagawa, nagagawa ko siya sa bahay. So, ang oras nga niya doon is 4 to 5. So, 4 to 5 p.m. Yun na lang yung slot nung PT. After nun, since hindi siya makakatulog ng hapon, pagdating sa Grab, doon siya tulog. Dire-diretso na yun. Hanggang sa kinabukasan na siya magigising. Kasi napagod din. So, paano binago ni baby yung pananaw niyo sa buhay mula nung nalaman niyo na may cerebral palsy siya? Sa akin, mas naging pag may nakikita akong mga bata na normal, mas ako na parang may tanong din na bakit kami, ano ba yung mali, and paano yung future nung kids ko. Tapos, mas ang naging ko sa sarili ko na kailangan mas mabuhay ako ng matagal. Hindi pwede na mawala ako agad kasi paano nga sila. Then, pag may nakikita naman kami may nakikita akong mga bata naman na may kapansanan, special need, parang mas na-appreciate ko sila na ko yung mga pinagdadaanan nila. Parang alam ko na yung pinagdadaanan ng magulang nila. Tapos, parang mas ako ngayon, hindi naman sila nagtatampo, pero kasi before, bilang isang, yun nga, nagtatrabaho ka, di ba, may mga deduction di ba? Tax ka na binabayaran. May isang instance kasi na talagang dumating sa time na gipit na kami. Kulang talaga. So, mahal ng neuropedia, nasa 5,000, naka-discount kami, naging 4,000 kasi may therapy pa, nagsabay-sabay, bills, lahat ng gastusin sabay-sabay.